Magandang araw. Ang ating bagong lesson ngayon ay tungkol sa kahulugan ng pagiging aktibong Pilipino. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipapaliwanag ang kahulugan ng pagiging aktibong Pilipino. Nasasabi ang kahalagahan ng pagiging aktibong Pilipino sa lipunan. Ngayon, tingnan nyo ang larawan ng mga taong naglilingkod sa kinabibilangang komunidad. Mga taong nakakatulong sa ating komunidad. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Ano ang nag-uudyok sa kanila na gumawa ng mga bagay na ito? Ang layunin ng ating aralin ay ipapaliwanag ang kahulugan ng pagiging aktibong Pilipino. Nasasabi ang kahalagahan ng pagiging aktibong Pilipino sa lipunan. Mga susing salita: aktibo, mamamayan, lipunan. Ang salitang aktibo ay tumutukoy sa isang tao o bagay na may kilos, gumagalaw o nagsasagawa ng isang bagay. Ang isang mamamayan ay isang individual na legal na kabilang sa isang partikular na bansa o estado. Ang lipunan ay isang pangkat ng mga tao na nakikipag-ugnayan sa isa't isa at nagbabahagi ng isang kultura. Basahin natin mga ambag ni Jose Rizal. Mga ambag ni Jose Rizal. Si Jose Rizal, ang isang pambansang bayani, ay isang multifaceted na individual na nag-iiwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Bilang isang doktor, manunulat at revolusyonaryo, nagamit niya ang kanyang talino at impluwensya upang labanan ang mga kasamaan ng kolonyalismong Espanyol at upang mag-udyok ng pagbabago sa lipunan. Narito ang mga pangunahing katangian at ambag ni Rizal. Matalinong intelektual. Nagtapos si Rizal ng medisina at nag-aral ng iba't ibang larangan. Ginamit niya ang kanyang kaalaman upang ilantad ang mga kalupitan ng mga Kastila sa kanyang mga nobela, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Makabayang Pilipino. Ang kanyang pagmamahal sa bayan ang nag-uudyok sa kanya upang isulat ang kanyang mga nobela at upang mag-organisa ng mga kilusan upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Masipag at masikhay. Si Rizal ay kilala sa kanyang kasipagan at determinasyon. Nag-aral siya ng mabuti, nagsulat ng mga artikulo at tula, at naglakbay sa iba't ibang bansa upang makalikom ng mga suporta para sa kanyang mga adhikain. Malikhain at mapanuri. Ginamit niya ang kanyang talino at imahinasyon upang lumikha ng mga obra na nagpapakita ng mga suliranin ng lipunan at nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Mapanindigan ang prinsipyo. Kahit na nahaharap sa maraming pagsubok, nananatili siyang matatag sa kanyang paniniwala at hindi tumigil sa paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang mga ginawa ni Rizal.
ay nag-iwan ng malaking impluwensya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang mga akda ay naging inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban para sa kanilang karapatan at kalayaan. Ang kanyang pagkamatay ay naging hudyat ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Ang pamana ni Rizal ay patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino. Siya ay isang simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang mga aral ay nagsisilbing gabay sa atin upang maging mas mabuting mamamayan at upang magpatuloy sa pagsusulong ng pag-unlad ng ating bansa. Sa pamamagitan ng pag-aaral, ang buhay at ang mga ginawa ni Rizal, mas lalo nating maunawaan ang kahalagahan ng pagiging isang aktibong mamamayan at ang papel natin sa pagbuo ng isang mas mahusay na lipunan. Paano nakatulong kay Jose Rizal ang kanyang mga katangian para siya ay maging isang bayani? Paano naimpluwensyahan ni Rizal ang kanyang mga kapanahon? Paano natin mapapanatiling buhay ang pamana ni Rizal? Kahulugan ng aktibo, mamamayan at lipunan. Aktibo. Ang salitang aktibo ay tumutukoy sa isang tao o bagay na may kilos, gumagalaw o nagsasagawa ng isang bagay sa konteksto ng pagiging isang mamamayan. Ang isang aktibong tao ay may aktibong pakikilahok sa mga gawain at usaping may kinalaman sa kanyang komunidad o bansa. Mamamayan. Ang isang mamamayan ay isang individual na legal na kabilang sa isang partikular na bansa o estado. Bilang isang mamamayan, mayroon kang mga karapatan at responsibilidad sa iyong komunidad at bansa. Lipunan. Ang lipunan ay isang pangkat ng mga tao na nakikipag-ugnayan sa isa't isa at nagbabahagi ng isang kultura. Ito ay ang sistema ng mga ugnayan sa pagitan ng mga tao sa isang partikular na lugar. Sa madaling salita, ang aktibong mamamayan ay isang individual na aktibong nakikilahok sa mga gawain ng kanyang komunidad o bansa. Isinasagawa niya ito sa lipunang kanyang kinabibilangan o ang samahan ng mga taong may pakikipag-ugnayan sa isa't isa at may mga karaniwang kultura at interes. Halimbawa ng isang aktibong mamamayan. Isang taong nagbubuluntaryo sa isang samahang pangkabuhayan. Isang mag-aaral na aktibo sa mga organisasyong pampaaralan. Isang mamamayang sumusulat sa mga opisyal ng pamahalaan upang ipahayag ang kanyang mga hinaing. Isang negosyanteng sumusuporta sa mga lokal na produkto. Ang isang aktibong mamamayan ay isang mahalagang bahagi ng isang malusog at umuunlad na lipunan. Ang kanilang mga contribution ay nakakatulong upang mapabuti ang buhay ng lahat. Sa ating pangkatang gawain, bawat grupo ay magbibigay ng isang halimbawa ng pagiging aktibong mamamayan sa paaralan, barangay, at pamilya. Basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang tamang salita o parirala, sapat lang, upang makumpleto ang pangungusap. Aktibong mamamayan.
lipunan, mamamayan, kaayusan, komunidad. Una, ang isang blank ay taong may kilos at aktibong nakikilahok sa gawain ng lipunan. Ikalawa, ang salitang blank ay tumutukoy sa isang individual na legal na kabilang sa isang bansa. Ikatlo, ang blank ay isang pangkat ng mga taong nakikipag-ugnayan sa isa't isa at may magkakatulad na kultura at interes. Ikaapat, ang isang aktibong Pilipino ay nagbibigay ng tulong sa nakikilahok sa mga gawain ng komunidad. Ikalima, mahalaga ang pagiging aktibong mamamayan dahil nakakatulong ito sa pagpapanatili ng blank, kaligtasan at katahimikan ng lipunan. Bakit dapat na maging isang aktibong Pilipino? Dapat tayong maging isang aktibong Pilipino dahil mahalaga ang ating papel sa ating komunidad at bansa. Kapag tayo ay aktibo, tumutulong tayo sa kapwa, sumusunod sa mga alituntunin at nakikilahok sa mga gawaing tulad ng paglilinis at pagtatanim. Ipinapakita rin natin ang pagmamahal sa ating bayan. Sa pagiging aktibong Pilipino, nagiging maayos, masaya at maunlad ang ating komunidad. Sa ating pagtataya, basahin ang bawat tanong, piliin ang letra ng tamang sagot. Una, ano ang ibig sabihin ng salitang aktibo? A. Taong walang ginagawa. B. Taong laging nagpapahinga. C. Taong may kilos at gawa. D. Taong tahimik lamang palagi. Ikalawa, sino ang may tuturing na mamamayan? Taong nakatira sa ibang bansa. B. Taong kabilang sa isang bansa. C. Taong walang tirahan sa lugar. D. Taong naglalakbay sa iba't iba. Ikatlo, ano ang tinutukoy ng salitang lipunan? A. Grupo ng mga hayop sa gubat. B. Pangkat ng taong nagkakaisa. C. Lugar na walang naninirahan. D. Bahay na gawa sa matitibay. Ikaapat, alin ang halimbawa ng pagiging aktibong Pilipino? A. Hindi pagsali sa gawain. B. Pagtapon ng basura kung saan. C. Pagtulong sa mga gawaing barangay. D. Pag-iwas sa kapwa mamamayan. 5. Bakit mahalaga ang pagiging aktibong Pilipino? A. Nagdudulot ng kaguluhan. B. Walang epekto sa lipunan. C. Nakatutulong sa kaunlaran. D. Nakalilimot sa tungkulin. Para sa ating takdang aralin, sumulat ng 2 paraan kung paano ka magiging aktibong Pilipino bilang isang mag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakikinig.